Nanay, pagtutuloy po natin yung pinag-aaralan natin. Ito yung paanong pamumuhay ng isang Kristiyano sa kanyang tahanan. Una nga yung pakikipagtulungan galing sa Matthew 7 verse 12. Ikalawa yung pagsunod. At yung ikatlo yung pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan. Koy, sa hapon po na ito, itutuloy natin yung ika-4 na puntos, ang kalinisan at kahinhinan. Manggagaling sa 1 Timothy 5:22. Huwag mong ipapatong agad ang iyong mga kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihan mamahala. Ingatan mo, huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. The word, manatili kang walang dungis. Kasi ang tinatopic natin ay kahinhinan at kalinisan at kahinhinan. Kasi nga po, sa Kristiyano, pag Kristiyano ka na sa tahanan, kung dati medyo hindi ganun kahinhin, hindi ka ganun kaayos yung ating pananamit sa loob ng tahanan natin. Pag Kristiyano ka na, nababago yung nanay sa tulong ng Panginoon. Kasi sabi nga po, ito ay mahalagang bahagi sa buhay ng isang Kristiyano. Laging mag-ingat upang panatilihin ang mataas na pamantayan ng wagas na kalinisan sa kilos at pananamit sa tahanan. Kasi kung titignan po kasi natin yung trend ngayon, lalo na pag pupunta ka sa mga city, sa mga mall, sa mga city, hindi na ganun kaingat manamit ang mga tao, especially mga babae. Kumbaga, pag mag-obserba ka doon, punta ka sa mga mall, gano'n, hindi na sila ganun kaingat, parang nagiging modernized na rin yung paraan ng pananamit ng mga Pilipino, gano'n. Nung panahon niyo po ba, ano ang karaniwang suot ng mga babae? Saya. Saya. Saya mahaba. Opo. Hanggang saan po? Lampas tuhod. Lampas tuhod. Nung alaw yun, pero ngayon po kasi hindi na. Lampas na lang. Ganon na lang po. Pero naman sayang ng lampas tuhod. Pero ang punit, lampas kita. pero merong mahaba, pero slit ng dini sa ganito. Grabe. Lampas kita. Kaya nga sa amin, pagka-Kristiyano ka, medyo magiging maingat tayo sa ganung bagay. Kasi, sabi nga sa Bible, lahat ng ginagawa natin, gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, either ito ay pananamit, sa pagkain natin, sa lahat ng ginagawa natin dapat ang nag-glorify ang ating Panginoon. Diba? Ito, tinatakal natin about sa pananamit. Kaya sabi po, ito ay mahalagang bahagi sa buhay ng isang Kristiyano. Laging mag-ingat upang panatilihin ang mataas na pamantayan ng wagas na kalinisan at sa kilos at pananamit sa tahanan. Ang Kristiyano sa tahanan ay siyang lakas ng kawagasan ng isang bansa. Kasi nanay, alam niyo po, mas maganda sa isang barangay, mas maraming Kristiyanong pamilya. Diba? Kasi pag kami Kristiyanong pamilya sa isang komunidad, iba ang impact nun sa community. Pero pagka tingnan mo, pagka walang mga Kristiyano na, mas sa pamilya lang, mapapansin ninyo, pag wala pang Kristiyano makakilala sa Panginoon, parang hindi ganun kaayos. May mga maayos, pero, kumbaga, merong, hindi, makikita mo yung pagkakaiba ng isang Kristiyanong pamilya. Alam niyo yung pamangkin mong sister, baby? Yung mga anak nung kasi mga Kristiyano, may pastoro pa siyang ano. Alam niyo, hindi niya problema yung kanyang mga anak. In terms of yung sa mga bisyo, yung mga basag ulo, hindi niya problema sa mga anak niya yun. Kasi yung mga anak niya na yun talagang lumaki sa simbahan. Mga Kristiyanong pamilya talaga. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano, sabing ganon. Ang Kristiyano sa tahanan ay isang lakas ng kawagasan ng isang bansa. Kaya napaka-importante, pagka Kristiyano ka na, ito, yung kalinisan at kahinhinan, sabi nga, manatili kang walang dungis, sabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 5, verse 22. Yun po yung ika-4 na puntos. Tinignan ko nga, Pastor, nag-research ako yung most modest country about fashion. Ang mga lumabas ng Pastor, mga nag-top, mga Arab countries. Ay, siyempre. Parang gano'n. Pero ang gaganda nila, Pastor, pero hindi sila nagpapakita ng skin. Balat na balat. Ang gaganda nila, yung mga model nila. Pero yung kamay, yung mga damit nila,
mahaba. Tapos nag-research naman ako yung mga hindi mga immodest na mga country na. May isang nag-comment, sabi niya. Ano daw, South America. Especially Brazil, sabi. Napaka-karaniwan lang sa kanila, kumbaga, na makita sa mga beach na mga naka-two-piece. Even Lola. Even Lola, nakaganon. Pero ano lang yun, yung sa research ko lang na yung quote lang, parang yun, yung mga comments, mga gano'n. Grabe, anong gano'n mo? Lola na tapos naka-two-piece sa beach, grabe. Sa mga Brazil daw yun, gano'n. Gano'n yung nakita ko sa research. Sanga tayo sa Brazil. Hindi natin ang totoo yan. Grabe. Ang lola na ito. Naka-two-piece ang yun, even Lola. Even grandmother, sabi gano'n. Wow. Nakita kami ko kasi sa Facebook. Nakatropis. Oo, nakatulog. Grabe. Kaya Nag-TikTok pa nga, Pastor. lumayo pa pala ako, Brazil pa yung sinasabi ko. Pilipinas lang pala yung sinasabi niyo. Grabe. Kaya nga sabi, pag Kristiyano, may mag-iingat tayo sa mga YouTube yun. walang pastor. Pag nagtitrend siguro, baka hindi babawasan. Kaya sabi, di ba nga yung kasabihan natin, kasabihan natin nanay na sabi, di baling magmukhang aso, basta nakasunod sa uso. Di ba? May mga ganong kasabihan yung bang labas na yung kaluluwa mo, basta't nakasunod ka sa uso. Pag Kristiyano tayo, hindi tayo ganon. Di ba? Kailangan maingat tayo sa ganong bagay. Yan yung ika-4 na puntos po na yung kalinisan at kahinhinan mula sa 1 Timothy 5:22. Meron po ba yung tanong?